Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Tayo po ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon, huling Sabado ng buwan ng Hulyo. No? Sa susunod na Sabado, first day of August. Ang bilis ng panahon. No? Para bang kailan lang, nagsisimula tayo ng bagong taon, ngayon lumalagpas na tayo sa kalahati ng taon. Araw din ngayon ng pagpapahalaga sa bokasyon. Mga kapatid, kung babalikan natin ang ating mga pagbasa ngayon, ito ay napakagandang pagnilayan, lalo na kung ang pag-uusapan ay bokasyon. Sinasabi sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na may mga espesyal na tao na tinatawag para sa natatanging misyon. At ginagawa ng Diyos ang lahat para ang mga tinatawag na ito ay maging karapat-dapat. At isang halimbawa sa kung papaano tumawag ang Diyos ay yung narinig natin mula sa unang pagbasa, mula sa unang aklat ng mga hari. Sa pagkakataon na ito, ang tinawag ay si Solomon. Hinirang upang maging hari na mamumuno sa kanyang bayan. At sa panaginip, minsan tinanong siya ng Diyos, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Yamang ikaw ang hinirang upang maging hari, bilang hari na mamumuno sa iyong bayan, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Napakapalad ni Solomon sapagkat mismong ang Diyos ang nagtatanong sa kanya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Bilang hari, marami siyang pwedeng hingin. Pwedeng-pwede siyang humingi ng mas maraming sundalo para lumaban sa mga kaaway at mas mapalawak ang kanyang kaharian. Pwedeng-pwede siyang humiling ng mas maraming kayamanan para siya ang maging number 1 sa lahat ng kaharian doon sa lugar na yon. Marami siyang pwedeng hingin, pero ang kanyang hiningi, sabi niya mula sa unang pagbasa, bigyan mo po ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala sa mabuti at masama. Kakaiba itong hiningi na ito ni Solomon. Hindi ito para sa kanyang sarili. Ito ay para siya'y maging isang pinuno na marunong makinig at marunong kumilatis sa kung ano ang mabuti at sa kung ano ang masama. At kung pagninilayan natin itong bahaging ito ng unang pagbasa, napakahalaga para sa isang pinuno na siya ay marunong makinig. Lalo na yung mga bagay na hindi sinasabi ng bibig, pero importante at mahalagang mapakinggan. At ito ang hiningi ni Solomon. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang kwento tungkol sa paghahari ng Diyos na inihahalin tulad sa kayamanan na nakabaon sa isang bukid, inihahalin tulad sa isang mamahaling perlas, inihahalin tulad sa isang lambat na nakahuli
ng maraming isda. Diyan inihahalin tulad ang kaharian ng Diyos. Na para bang sinasabi, kung natagpuan mo na sa iyong buhay si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, huwag mo na siyang pakawalan. Kapag nakilala mo na si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, siguraduhin mong siya na ang magiging number 1 sa iyong buhay. Ang kayamanan na natagpo ang nakabaon sa bukid ay napaka-importante. Kaya nga ang ginawa ng tao, siya ay umuwi sandali matapos tabunan yung kayamanan. At pagkatapos, lahat ng kanyang kayamanan inipon niya at biniling niya yung bukid na yon kung saan nandoroon ang kayamanang nakabaon sa bukid. Sapagkat para sa kanya, kung ano man ang mayroon ako, lahat yun baliwala, sapagkat natagpuan ko na ang tunay na kayamanan. At ganoon din ang ibig sabihin ng naghahanap ng mamahaling perlas, di ba? Ang dami-daming perlas na pwedeng makita, pero para dito sa mga ngalakal na ito, espesyal, very unique, natatangi itong mamahaling perlas na ito. Kaya, hindi na siya nagdalawang isip, biniling niya ang mamahaling perlas na yon, sapagkat para sa kanya, ito na ang pinakamahalaga at pinakamamahaling perlas na makikita ko sa mundo. Ikaw, sa buhay mo ngayon, masasabi mo ba na natagpuan mo na ang tunay na kayamanan? Natagpuan mo na ba ang mamahaling perlas? Natagpuan mo na ba si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas? Mapalad tayo dito sa ating parokya. Meron tayong ilang mga kabataang lalaki na naglakas ng loob na pumasok sa seminaryo sa kabila ng kanilang kabataan. At nagpapasalamat din tayo sa kanilang mga magulang sa pagkakaloob sa kanila upang malayang tumugon sa paanyaya upang pumasok sa seminaryo. Pero ibig sabihin ba nun, 100% sure na silang magiging pari? Hindi pa. Kaya kailangan pa ng maraming dasal. Pero ito ang tandaan ninyo, yung ebanghelyong narinig natin ngayon. Kung sa palagay mo, natagpuan mo na si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, yakapin mo na ang buhay kung saan ka nandoroon ngayon. Mag-aral mabuti, magsikap sa kung ano man yung mga bagay na dapat gawin sa seminaryo, at magmakaawa sa biyaya ng Diyos, na kayo nawa, katulad ng biyayang ibinigay sa akin, ay maging mga pari. Unang araw ng nobena kay San Juan Maria Vianney bukas. Magno-nobena tayo na sana tulungan tayo ng panalangin ni San Juan Maria Vianney na magkaroon ng mga mabubuti, banal na pari. Amen.